Alam nyo, itong si BBM, alam ko marunong to sa economics sabi ng mga tao Bakit ganyan? Simple na lang pagdidesisyon ng pagbebenta ng gold reserve sa atin, ng kayamanan ng ating bansa. Parang pambobong move talaga yung pagbenta ng gold natin na ganyan, mga tol. Kamusta mga Noypi ko dyan? Ito, nandito tayo sa loob ng Marina Bay Sands ngayon. Nakikita nyo yung napakagandang mall na to. Dito tumatambay yung mga mayayaman dito sa Singapore. Yan, siyempre dito tayo tatambay din, diba? Dahil tayo mayaman tayo sa blessings ng Panginoon. Yan. At ngayon nga yan, napaka-importante nitong tatalakayin ko sa inyo mga Noypi ko, no? Kasi itong mga suit ko to, itong mga mabibigat ko ng mga ginto, no? Nakikita nyo naman, ang kakapal niyan na 22 karat na 916, no? Hindi to tulad ng mga suit nila. Sino ba yun? Haring Manggi ba yun? Yung mukhang mga kapal pero magaan lang kasi halo yung loob. Ganun yung mga nakikita ko na mga style dyan sa atin, no? 18 karat. So, ito, ang katumbas nito, 5 milyon na to, itong dalawang to. Yung suit niya, sobrang kakapal tignan pero mga 1 milyon lang yun. So, yan, hindi naman sa pagkukumpara, no? Pag-usapan natin itong importante kasi nga, ito ginto ito So ang mentality ng investor na tulad ko, kinikip yan ng mga ganito mga gold. Hindi yan binibenta kapag hindi naman talaga emergency. Yung pagka hindi kailangan ng pera, na kailangan pang hospital o kung ano, bibenta ko to kapag wala akong makuhanan. Pero kapag hindi ko naman kailangan, meron namang ibang mga pagkukunan, di ba? Hindi ko ibibenta kasi tumataas ang ginto kada araw, kada oras nga, kada minuto di ba? May live monitoring tayo sa internet, hindi tulad ng mga relo, mga Rolex na pakiramdaman ng pagtaas niya. Pero ang ginto, may standard yan, nakikita yan sa internet. Kaya ang sinasabi ko dito, itong ginagawang move ng gobyerno natin, yung particular na yung pagbebenta ng ginto natin na humigit kumulang sa mga 20% siguro yun ng ating gold reserves, no? Ang nangyari dyan, ang pagbenta noong 2024, tayo yung tinaguri ang pinakamalaking bansang nagbenta ng ginto na ganyan. Nasa internet, nabasa ko. So, ang pangit lang dun mga tol, no? Pagkatapos nun, nagtaasan ng presyo ng mga ginto. So, na-miss natin ang opportunity na sana mabenta ng mas mataas. Ang pagkakabenta nun humigit kumulang mga 100 billion pesos. Kung binenta natin ngayon yan, mga doble siguro yun o baka mahigit pa kung naghintay pa tayo ng konti, no? Hindi naman natin nararamdaman ang gastusan ng pera, no? O kaya kung saan nila-allocate yung pera, no? Kaya parang hindi naman talaga kailangan nakakapagtaka lang bakit kailangan ibenta yung tuneladang mga gandong mga ginto na hindi naman talaga pandemic o hindi naman emergency. Yung ibang bansa siguro pinagtatawanan na tayo, lalo tong Singapore, kasi ang Singapore isa yan sa pinakamalaking bumibili ng ginto para sa kanilang national reserves. Panoorin nyo na lang sa YouTube yung reserves ng Singapore, makikita nyo parang isang, hindi ko alam kung kwarto o parang factory, tas puro ginto alaman. Kaya nung nagka-pandemya dito, meron silang pinamigay sa mga tao. Meron silang pinagkunan para sa national emergency. Ang Pilipinas, wala nang naibibigay masyado sa tao, tapos binebenta pa yung mga ganyang gold reserves natin. Hindi ba, ano bang tawag doon? Kainutilan ba yung ganoon mga tol, di ba? Alam nyo, itong si BBM, alam ko marunong to sa economics sabi ng mga tao di ba? Bakit ganyan? Simple na lang pagdidesisyon ng pagbebenta ng gold reserve sa atin, ng kayamanan ng ating bansa. Kaya naman niya sigurong impluwensyahan yan. Kasi ang mga taga BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, yan ang nagde-decide kung magbebenta ng mga gold reserves Kaya naman niyang impluwensyahan yan kung talagang gusto niyang meron siyang will na harangin, no? O kung gusto niyang magbenta, kaya rin niyang impluwensyahan yan sa tingin ko. Kasi ang mga taga dun sa BSP, na-appoint yan ng mga presidente. Kaya ganyan, meron niyang impluwensya talaga, hindi pwedeng mawala yan. Kaya hindi ako naniniwalang ang Bangko Sentral lang ang 100% na nagdesisyon sa move na yan Napakapangit na move no?
Parang pambobong move talaga yung pagbenta ng gold natin na ganyan mga tol. Wala akong masabi. Nakakapanghinayang lang no kasi kung ngayon nga binenta yon may git doble. Imagine niyo yung naging 200 billion sana no. Mula 100 billion more or less na binenta nun. Magiging 200 doble sana. Ang daming mga bridges na may papatayo, mga eskwelahan, mga ospital, mga sirang mga flood control, ang dami sanang may papaayos dun sa halagang yun na hindi kinukuha sa taxes ng mamamayan na maghihirap ang tao no sa kababayad ng tax. Yun nga, nasa sa atin na yun possession na natin pinakawalan, di ba? Lungkot na nakakagalit din bilang Pilipino na etong mga leader natin na ganito ang mentality. Ganyan ang kanilang pagdedesisyon na kumbaga parang sa kanila ang ano natin ang resources, ang kayamanan di ba? Kung ganun sila makapag-decide ng kadali bilang investor, ito hindi ko binebenta to, papatasin ko muna ang presyo ng ginto. Kita niyo yung ginawa, anong klaseng mentalidad yan. Kayo mga tol, mga noity ko dyan, gusto nyo bang tumagal yung mga ganitong mga klaseng mga desisyon, di ba? Busesan nyo na. Kailangan marinig nila ang tinig natin na mga nag-iisip, may common sense, may utak na mali na yung ginagawa nila, di ba? Sana bago sila mag-decide sa susunod, mag-iingat-ingat sila, ilang beses nila pag-isipan, di ba? Mga tol, yun lang. Maraming salamat.